Ano gang husay naman ng lutong aray sa binutuhan. Mga kabayan, yan, kalderetang baboy naman ang i-share natin sa inyo. At ng piyesta ho din sa amin sa pag-ulingin ikaw ay nausap ni Bayaw ang kanilang kusinero from San Pablo. Ipagluto ho siya ng masarap na kalderetang baboy. Ay paano gaho ni kay Eric pinasasarap ang garning kalderetang baboy na tunay namang gaganahan ka sa nangangalas-ngalas na laman sa buto na saktong-sakto ang lasa at hanghang ay garnihaw. Mga kabayan, ang piyesta nga ho pala din sa amin sa pag-ulingin ay talagang si Bayaw Jin ay bumawas din ng isang baboy sa kanyang alaga. At di mangyari mga kabayan pag ganito namang pagkakatay ng baboy ay paghihiwalayin agad ang laman at ang garning mga binutuhan. Kalimitan ho yung laman ni apretadahin. At di ang garni naman binutuhan ay pag hindi adobo ay di kalderate. Talaga naman si Boss Dano ay nagagayat na kagad ng silay. At pag kalderate nga ho ay di dapat imanghang. At arin na nga mga kabayan ay di na mapaghiwalay na ang binutuhan at laman ay di umpisa ng timplahan. Yan ang binutuhan mga kabayan, halos isang batiya rin ho. At di pinaliliguan agad ni Boss Eric na rin pineapple juice, isa sa mga pampasarap na ingredients din sa mga lutuin sa amin sa Batangas. Naglagay na rin ho mga kabayan na rin pickles. Mga kabayan, ang ating nga pala hong kusinero ngayon na si kay Eric ay di ka mag-anak ko ni Bayaw from San Pablo City, Laguna. Ay di sa kanya humarinade yan, kargado na agad ho ng sibuyas at bawang. Ikakatawa naman ho talagang pinong-pinong gayat ni Kuya sa kanyang sibuyas at bawang ay talagang may kanya-kanya hong diskarte ang bawat kusinero. Naglagay na ho ng sile, isinunod na ho aring oyster sauce. Mga kabayan, dahil ngayon naman ho ay bisperas pa lamang ay di mangyari sabi ho ni kay Eric aray ihahalbos lang muna niya at bukas ho ng umaga tutuluyan ang luto. Ay di isinama na ho aring mga pampalasa gaya ng pineapple juice, pickles, isinama na rin ho ng sibuyas, bawang, sile, yung oyster sauce mga kabayan, isinama na rin tomato sauce, toyo, at di ari ho konting bitchin. Lalagyan na rin ho mga kabayan ng pamintang San Pabloy. Padalawang beses ko palang mga kabayan nakakasama si kay Eric sa garning handaan at natutuwa ako na yung ginagamit yung paminta ay di aring di sachet. At sabi ho, ardoy purong-puro na magkaamo yan pa ito na ito naman napakabango. Iba pag garne, puro. At syempre aring mga kabayan, sinama na rin ho aring pinaka cheese. Yan mga kabayan, halos ginayaton po ng mahigit 1/4 na cheese, yung malaking cheese po yan mga kabayan. At na mga kabayan ay di na mapagsama-sama ng mga pampalasa ay di na rin hinalo na lang ng ayos. At mangyari mga kabayan ay talagang kailangan ay mapatiin yung mga halo na ito. At nga mga kabayan, makikita nyo talagang gigil na gigil si kay Eric sa paghahalo. At tunay naman mga kabayan na medyo may kahirapan pag ganing sasandukain ang paghahalo. Mga kabayan ay di arengahot na may mabakante na tulyasi na ay di aray pinahulog na ho ang pinakakarne. Mangyari mga kabayan, ari pala ho ay halbos pa lamang at bukas ho ng umaga pa ni Eric tutuloyan ang pagluluto na rin. Ay di mangyari mga kabayan, ayan ho ay di yan, sasangkotsahin ho ng ayos di hanggang sa magtubig. At mangyari mga kabayan, palalambutin lang ho yung pinakakarne. Lulutuin ho dun sa pinaka marinade niya. Yan naman ho, pag malasado na, di aahonin na. Yan mga kabayan, tatakluban lang para naman ho maluto yung karne hanggang sa lumambot. At pag naman ho nagtutubig-tubig na, ayan, bubuksan lang ho. Mga kabayan, ay nakakatuwa naman si Eric at talaga naman ay gusto pagdating ng bukas ay fresh na fresh yung karne, hindi ho basta magkakaroon ng pagkakataon na masira. Ay din ginagawa nga ho ay halbos, medyo matarbaho yung garne, kaya halbos pa ho ninyo at saka pa lulutuin ng tuluyang kinabukasan. Medyo matarbaho pero safety naman sabi nga ho ni kay Eric. Hindi bali ho na matarbaho, ang mahalaga ay safety ho yung pinakakarne. Mga kabayan ay di pagdating naman ho ng umaga ay rin nangahot, nagpabangon na ng sibuyas, bawang din sa margarine. Nakakatawa naman ho si Eric talagang concern para sa kanya pinaglulutuan. Yan, naglagay ho ng kaunting tomato sauce at mangyari mga kabayan ay may timpladas din ho o yung kanilang palalambutin na carrots at patatas. Yan, naglagay na rin ho ng kaunting bawang. At mangyari mga kabayan, areho, isinama na ho din yung pinaka patatas at carrots. Areho, palalambutin muna dahil nga po yung pinakakarne ay malasado na o talaga ho bago inahon ay malambot na. Eh di yan, naglagay lang ho ng konting tubig para ho mapalambot ng ayos ang carrots at patatas at di areho, isinama na yung pinakakarne na pinalambot o hinalbos ho kahapon. Yan mga kabayan, ang
kalderetahin na hinalbos kahapon. Ang mapalambot ho ni Kuya Eric ngayong umaga yung carrots at patatas isinama na at sasangkotsahin na hula ng ayos at isasama na yung mga kulang pa na rekado. Mga kabayan ay rehot isinama na ang pampakulay na ketchup, pampakulay na pampalasa pa. Yan, sa huli na ho inilagay ni Kuya Eric para nga naman daw hindi mag-asim yung pinakakarne na kanyang hinalbos. Ay di mangyari mga kabayan kung kagad agad ng kulay ang malagyan ng ketchup. Yan ho ay sangko-sangkot siya lang hanggang ganyan hanggang sa mapahalo ng ayos yung kulay ho ng ketchup. Malambot na ho yung carrots at patatas niyan at di yan ho nilagyan na ng pinaka-sili. Nakakatawa naman ng mga kabayan, bawat talaga kusinero ay may kanya-kanyang diskarte sa pagluluto at di bawat ano nga po may kanya-kanyang talento. Katulad ho na rin mga kabayan, yung kanya hong kaldereta hinalbos kagabi, ngayon naman po yung nagpalambot ng mga carrots, patatas, ilagyan na rin ho ng konting timpla para may lasa ng pinalambot na gulay. At yung malagyan ho ng ketchup at nainit ho pinakarne, naglagay na ho nitong pinaka-sili. Mga kabayan, naglagay nga pala ho din ng reno, hindi na lang ho natin nakuhanan. At di arihaw, isinama na rin yung pinaka peanut butter. At yan nga mga kabayan, peanut butter ang magpapakompleto dito sa lasa ng ating kaldereta. May anghang na po yan kahapon dahil sinamahan na nga po ng ginayat na sili. At di nang mahalo mga kabayan ng ganyan, eh, binabawasan ho ng konti yung apoy. At pag nalalagyan mga kabayan yung karne ng garing reno, tapos meron po na peanut butter, yan ho ay natiin sa ilalim pag hindi maalalayan yung paghahalo. Kaya ang ginagawa ho para hindi mabigla ay di babawasan ng konti ang apoy. At ariman ho yan, sinama na ho yung pinaka hotdog at dagdag ho sa kulay ari mga kabayan ng kaldereta. At syempre eh kasarap ganin nga naman garing may konting tender juicy ang inyong kinakain eh. Yan na ho yung kaldereta ni Kuya Eric. Mangyari mga kabayan, pakukuloyin lang ng ayos, lulutuin ng konti yung mga hotdog at yung pinaka peanut butter at di aray, ayos na ho rin ating kalderetang binotohan na isa sa mga specialty ni Kuya Eric pag nagluluto. Yan mga kabayan, at di inaahon ni Kuya Eric nilalagay ho ng pautik-utik sa tagiliran, iniiwanan na ho na butas ang gitna at nang makasingaw daw po yung karne. Yan mga kabayan, ay talaga namang pagsasalin pa lang ay talagang nakakapanabik na. At paano mga kabayan, ay di ito na ho yung kalderetang binotohan ni Kuya Eric at talagang aray na usap pa sa Pablaw para magluto ho ng garing napakasarap na kaldereta. Yan mga kabayan, talaga nakakagigil ho yan. Mga kabayan, ay di ako ilalantak na ho na rin kalderetang talaga namang humihiwalay ng laman sa buto. At siguradong areho matitipuhan din na rin mga dadating ho din na bisita. Para mga kabayan, kain ho kayo at i-enjoy ko na ho aring masarap na luto ni Kuya Eric ng kaldereta.